Magandang araw mga kaguro. Okay, so ngayon ang pag-uusapan natin ay tungkol sa SGC or School Governance Council. So, kung wala pa kayong mga MOVs at nalilito kayo kung ano yung ilalagay sa mga documents na ilagay sa MOVs, just keep on watching para malaman ninyo ang mga MOVs na dapat gagamitin. So, by the way, bago yan, i-discuss muna natin kung ano yung SGC. So, ang SGC, School Governance Council, is ito yung parang council sa ating school. No? So, ganun na. Sige. So, i-research na lang ninyo kung ano yung function talaga ng SGC sa ating school. Kasi ang i-discuss ko ngayon is yung mga MOVs. So, ngayon, may dalawa tayong MOVs na gagamitin sa SGC. Ito yung shared governance and feedback mechanism. No? So, ayan. So, at saka yung sa gitna is ang ating school profile. Sa shared governance, mga kaguro, meron tayong bali 8 indicator. So, paano ba ito gagawin? Ang hirap naman. So, ang SGC is para siyang RPMS, no? Para siyang RPMS na naghahanap ng mga MOVs. Actually, kung meron na kayong SGC sa inyong paaralan, nagawa na ninyo ito kaso lang hindi siya documented. So, walang mga pictures. Kailangan talaga na dapat sa bawat gagawin natin ay may mga pictures. So, ayan, indicator 1 to indicator 8. Lahat ang feedback ay ang shared governance. So, i-discuss natin mamaya kung ano yung shared governance. Punta naman tayo sa feedback mechanism. Sa feedback mechanism, meron tayong 4 na indicator, no? Ganyan siya. So, 4 yung indicator niya. Pero bago yan, ang una nyo munang gagawin is yung ating school profile, no? Ang school profile. So, ano ang school profile? Yan yung dapat nakalagay sa folder, yung sa front page niya talaga, yan yung makikita. So, ito sa gitna, yung school. Yan, sa gitna, yung school profile. Okay, ano naman ang laman ng school profile? Ang school profile is, ayan, no, kung nakikita ninyo, school name, school ID, region, contact number, division, ganyan lang naman siya, no? Tapos, curricular classification sa amin kasi dito is purely junior high school lang siya. So, magpili kayo dyan. I-check ninyo kung ano. Kung junior high school with elementary school, junior high school with senior high school, purely senior high school, all offerings. So, ganyan. So, i-check lang ninyo yan. Kung wala kayong template na niyan, so just comment below para mapasahan ko kayo ng template or i-message niyo ako sa aking Facebook account, no? Or ilagay niyo ang inyong Facebook account sa comment box para masendan ko kayo ng yung template niya. So, ngayon, sa baba naman is class organizational of the school. So, ano yung organizational of the school? Pure monograde, pure multigrade, combined monograde. Sa amin is pure monograde. Yung curricular offerings of the school, so sa amin is, hindi naman kami ARS, hindi rin naman kami iPad, SPED. So, ang nilagay ko is none. Sa establishment of SGC, so sa amin kasi is newly established SGC pa siya. Bakit newly established? Kasi pag newly established,
hihingan lang kayo ng minimum MOVs, no? Minimum MOVs lang ang mga attachment na kailangan mong ilagay. Pero kapag with existing SGC na kayo, so kailangan may mga additional MOVs na ilagay doon sa mga indicator. So halimbawa, so ayan yung sa amin, naka-folder siya. Dapat ganyan, naka-folder. Pero hindi ko muna i-discuss ngayon yung additional MOVs kasi itong sa amin kasi is newly created. So, yung mga MOVs na naka-attach dito is talagang yung mga minimum lang, minimum na MOVs. So, sige, ipapakita ko sa inyo yung mauna tayo sa shared governance, no? Shared governance kasi pangalawa lang yan, yung feedback mechanism. So sa shared governance, ito meron tayong indicator. Ito na lang. Ito. So, sa indicator 1, sa shared governance, ito yung kanyang minimum MOVs. Notice of meeting at least one of 4 regular meetings. Ibig sabihin, notice of meeting, yung nagpadala ka ng notice of meeting. Kagaya nito. Yan. Notice of meeting. Okay. So, depende na sa inyo kung paano ninyo gagawa ng notice of meeting. Magpapa-notice kayo na magkakaroon ng election of SGC officers. So, ganyan yung sa indicator 1. Number 1 is membership or induction certificates, 7 to 15 voting members. So, dapat meron kayong induction certificate. So, dapat may gumawa kayo ng certificate yung mga 7 to 15 voting members. So, yung mga members sa SGC. Kasi yung SGC is pwede, yung minimum niya is 7. Dapat 7 members to 15 members. So, ganyan. Yung mga SGC is yung may mga organization sa labas like isang representative sa BLGU, isang representative sa Barangay Tanod, representative sa BHW, representative sa basta may mga organization sa labas ng inyong paralan. So, yung sa number 1 na MOVs is membership or induction certificate. So, halimbawa, pag na-create na tayo ng SGC group or members, so bibigyan sila ng certificate na kumbaga sila ay mga SGC members na nagpapatunay na SGC members na sila. So, ganon. So, kung wala kayong template niyan, bibigyan ko kayo. Number 2 is SGC resolution and the official list of members. So, gagawa ngayon ng resolution na naka-indicate doon yung 7 members. Ganyan siya. And number 3 is draft or operative organizational chart. Okay, so yung chart is ito yung halimbawa ng induction certificate. Ganyan. Certificate of membership. Gagawa kayo niyan. Sige. Pagkatapos, yung resolution, ito, ganyan ang itsura ng resolution. Pero, pwede kayong gumawa na sa inyo. Depende na yan sa inyo kung paano nyo gagawin. Okay, ito yung resolution na naka-indicate yung mga mga members. Tapos, yung organizational chart. Ganyan yung organizational chart. Okay, ganyan siya. Organizational chart. Ganyan. Sige, so, dyan, dito nakalagay yung mga, okay, by the way, sa SGC is, dalawa yan na, yung, ang talagang iboboto lang dyan is yung, designated co-chairperson is yung teacher mismo sa school.
And yung elected is yung na-elect talaga sa during sa creating a SGC, no? During sa SGC. So siya ang na-elect na co-chairperson. And yung secretary, ganun lang. The rest is magiging member na sila. Sa SGC is tatlo lang talaga yung parang hindi kagaya sa mga PTA na mayroong president, vice president, secretary, treasurer, PIO, hindi ganyan. So tatlo lang, no? Designated co-chairperson, which is teacher na nasa school, depende kung sino yung ma-designate, and yung elected co-chairperson at saka secretary, ganyan lang. The rest is members, mga members yan sila. And dalawa yung ating SGC, yung voting council members, ibig sabihin yung nag-vote, and ang non-voting council members is yung mga teachers sa school. Ganyan. So, indicator 1 pa lang yan. Indicator 1. So, punta tayo ngayon sa indicator 2. Ito, nakita ninyo. Ito sa indicator 1 is all. Tapos, okay. So, ayan, sa indicator 2 na tayo. Sa indicator 2, minimum MOVs. Number 1, minutes of the meeting with SPT on SIP or AIP. So, yung minutes ng meeting na nandyan yung SPT means School Planning Team on SIP. So, yung kanilang agenda is dapat nandoon yung SIP. Actually, yung minutes dito is kinakailangan pabalik-balik siya. Doon sa ibang indicator, mayroon ding minutes. So, pwede na, iisa lang ang gamitin na minutes. Basta i-highlight lang nyo doon yung kinakailangan. So, ito, SGC, quarterly progress report. So, ganyan ang kailangan. Sa other sub-indicator niya is SGC resolution on the recommendation at least 1. Resolution na naman yan. Sa number 2, minutes of meeting with CPU, Child Protection Unit, or other similar DepEd organization, at least 1 meeting. Ganyan siya. Dyan lang muna. Sige. So, yan lang muna. Pag gusto po niyo pa ng video na ito, so just comment below para i-upload ko yung iba kasi parang ang haba-haba niya. Ang haba-haba ng nito sa SGC. So, ipagpatuloy natin yan. Magkaroon ako ng time, and kung may mga questions kayo, just comment below para mabigyan kayo ng linaw. By the way, so hindi ako masyadong expert nito kasi nga newly created pa din naman kami. So, pag newly created, yung mga MOVs is minimum lang. Okay, so salamat, and please like and subscribe this video. Salamat sa panonood.